Bobor. Roberto, Kami ang Tubay. driver, dalawang asawa. Ano po, ilang taon na po kayo? 52. Then, ano po, yung una po, ilang taon na kayong namamasada po ng jeep? Mga matagal na. Gano'n? Tinitingin mo na lang. Mga 20 lang, 20. 20 years. The next question naman po, pag mamay-ari niyo po ba yung pinapasada niyo po ng jeep? Ay, hindi. Hindi, nakikiboundary lang kami. Saan po kayo pumapasada po? Pwesto EB, SM South Mall. Depende. Bacor to Las Piñas. Magkano po yung kinikita niyo po sa isang araw? Sapat na po ba to sa pang-araw-araw niyo pong gastos? Tama lang pang gastos. Magkano po? Nakakasapat naman, nakakalimandaan naman. Ano po yung masasabi niyo po sa modern jeepney po? Ha? Pwede po ba kayong magbigay ng dahilan kung sang-ayon po kayo o di sang-ayon po dito sa modern jeepney na po? Ay, kontento na kami dyan sa unang ng mga sasakyan. Hindi na namin kailangan yung mga bagong sasakyan ngayon. Yung next po, kung kayo po ang papipiliin, papayag po ba kayo magpalit ng modern jeepney or wag na po? Hindi na. Dahil yan naman ang kagis ng sasakyan eh. Ano po yung maipapayo niyo po sa kabataan o mga taong nais magpasada din po ng jeep? Hindi lang naman, masada lang basta ng maayos, hindi lang malamang sa kapwa. Mahingi po yung pangalan niyo po muna, tsaka po yung edad. Manuel Loy, 61. 61. Ito po yung unang taon po. Ilang taon na po kayong nagpapasada ng jeep? Mga 20 years old. 40 pala. 40. Wala pang 20 na masada na ako. 40 year. Pag may-ari niyo po ba ang jeepney na Hindi. pinapasada? Hindi. Yung, saan po kayo pumapasada? Queens Row, Yung sir. South Mall. Doon lang po yung... Magkano ang kinikita niyo sa isang araw? Sapat na po ba ito sa pang-araw-araw? Hindi, kung sakita, sapat na sana. Kaso mo, ang nagiging problema pag nababagan siya. Kasi pag nabagansya ka, kumita ka 500, mababagansya ka ng 1,000, lugi ka pa. Alam mo naman ng trabaho ng mga driver ng jeep, marami nang babagansya. Diba? Ano po yung masasabi niyo tungkol sa modern jeep? Pwede po ba kayo magbigay ng... Hindi, ang masasabi ko sa modern jeep, mahal yan. Ginawang negosyo yan. Kasi yung mga nanunungkulan sa gobyerno, hindi naman natin sigurado, baka may porsyento sila dahil napakamahal yan. Kung ako'y magbaboundary dahil sa modern jeep, hindi ko kayang kitain. Okay. Pero kung ano po, kung kayo po yung papipiliin, papayag po pa rin po ba kayo magpalit po sa modern jeep? Ayaw. Ano po ang may papayo niyo sa mga kabataan o sa mga tao po na nais magpasada din ng jeep? Kung magpapasada ka ng jeep, ang mapapayo ko lang, mag-aral na lang kayo ng mabuti. Dahil kung kayo mamamasada ng jeep, hindi ka sigurado sa kita, pagkatapos mababagansya ka pa. Pangalan niyo po, ano po yung James Legarte. yung edad niyo po? Edad po. Sa daming itatanong, edad pa ba yan, 50 years old. Yung nagtanong po, ilang taon na po kayong nagpapasada ng jeep? I think mga 30 years. 30. Pag mamay-ari niyo po ba yung jeep na pinapasada? Ay, hindi ba eh. Mahirap lang ako sa gampano. Saan po kayo pumapasada? Dito, Dito po, Queens Row. Wings Road. Magkano, Dito, South Mall. magkano po ang kinikita niyo sa isang araw? Sapat na po ba ito sa pang-araw-araw? Depende. Pag kumita, sapat. Pag hindi, sapak. Sa asawa, pag kulang. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa modern jeepney? Maaari po ba kayong magbigay ng dahilan kung bakit sang-ayon o di kayo sang-ayon dito? Kasi
unang-una kung bakit hindi kami sang-ayon sa modernization jeep na yan, mawawala kami ng trabaho. Kasi kami mga ordinary jeepney driver lang, milyonis kami. Eh ngayon, yung mga modernization jeep na yan, kaya ba nila nabibigyan kami ng tag-isang jeep dahil sa modernization na yan? Kung mabibigyan kami, maganda bang ano nila, patakaran nila, pamamaraan? Maibigay ba nila yung tamang ano nila sa hinihingi namin? Halimbawa, kumikita kami ng kalahating libo sa loob ng isang araw. Kung sakali man, hihigitan ba nila yon? Kasi mababa lang kwenta yun eh. Kasi sinasabi kong asking 500 pesos yun eh. Di ba? Okay. Sa kalahating libo. Eh ngayon, kung more than pa doon sa kinikita namin, ngayon, kung bibigyan lang nila, ang ibibigay nila is yung maximum lang or minimum or more than 500 lang ata ang minimum eh. So kaya naman, parang hindi kami sang-ayon. Kung magiging sang-ayon lang kami, sana sa hindi pa mag-umpisa, dapat meron na kami bawat isa. Halimbawa, meron kaming amo. Ay yung amo pa namin, makakabili pa sa ganung halagang 1.8 or 2.8. Kaya hindi kami sang-ayon doon. Dahil wala pa yung modernization jeep na yan, meron na kaming anak buhay. Na yung amo namin, ibinibigay yung isang unit para sa amin. Sa project? O ngayon, kung sakali yung amo namin mag-shutdown dahil doon sa modernization na yun, may ibibigay ba nila sa amin? Yung sa ganun? Oh, sa inyong agam-agam. Tapos ng question? Kung kayo po kung papipili na po kayo, Oh. papayag po ba kayo magpalit sa modern jeep? Sino nga yun? Depende. Kasi lahat nakadepende yan. Kung gugustuhin man namin, yung gusto ba namin maibigay nila? Kung sakaling, sige, ikaw, bibigyan ka namin. Ikaw, bibigyan kita. Ngayon, ano ang pamamaraan nila? Boundary ba? O yung boundary or Tagal ng ano ko, mahal ang bayad yan. yung porsentuhan or minimum wage lang na ibibigay namin sa isang driver. Hindi kami papayag. Alam niyo kung bakit? Pag magkaroon ng regular classes, siyempre, more than sa kalating libo ang kikitain namin doon. Kung sakaling ang ibibigay lang nila, minimum wage lang, ay hindi sapat sa pamilya ko. Lalo na meron akong anak tulad ng kasing ganda. Papalakihin ko pa yun, papag-aralin ko pa yung college. Siyempre, hindi sapat yun. Paano na ako magiging ulirang ama kung hindi ko mapakalis yung mga anak ko? Meron din kong anak na kasing gwapo nito. Na-graduating na sa K-12. O, paano kung papaaralin ng Ateneo de Manila at saka Lasal kung yung man lang kinikita kong 500? That's all. Thank you.